Kung nagbabala kayo mag DIY change oil at nag-iisip kayo kung ano bang item yung pwede nyong bilhin sa pagdi-DIY, ito yung mga pwede nyong bilhin. Like ito, 3/8 na set. Ito okay na okay to. Kasi ang dami niya ng socket at meron pa siyang deep socket. Then sa mga basic repair, pwede rin to. Pwede rin to pantanggal ng spark plug. Okay, yan o, pwede ito, breaker bar, maganda yan, pantanggal ng drain plug, no? At ito, syempre, yung sa kanyang socket wrench. Tapos meron na rin siya mga extension. So ito, okay na item to kung sakaling magdi-DIY change oil kayo. Yan, 3/8 ang bilhin ninyo mga paps. Then, ito yung magandang pang tanggal ng ating oil filter. Kasi ito, adjustable siya. Then mas wide yung range ng pwede niyang tanggalin na filter. Yan yung isa sa maganda. Now, ang problema kasi sa mga nagdi-DIY, no? Ang problema sa mga nagdi-DIY is may mga pagkakataon na nasosobrahan yung kanilang higpit sa drain plug at nagkokos yun ng pagkasira ng drain plug, no? Yung kumbaga it's either magiging sobrang higpit or sobrang luwag. So yan, ito okay to na item mga paps, no? Itong ating torque wrench. Yan, 3/8 din to, 3/8 din. Ako, ang suggestion ko sa inyo, kung medyo tipid mode kayo, pwedeng yung kung change oil lang talaga, change oil lang yung plano ninyo, pwedeng hindi mo na kayo bumili ng ganito. Okay, set aside muna natin. Ito ang bilhin ninyo. Yan, bumili kayo ng pantanggal ng filter, then bumili kayo ng torque wrench. Kasi ito, pwede rin naman itong pantanggal eh. Although hindi nga recommended yon, pero tipid mode nga eh. So pwede yan. So bili na lang kayo ng separate na socket set. Tingnan nyo na lang kung ano yung laki ng inyong socket, yung inyong drain plug. Kasi yung like sa mga Toyota, normally size 14. So yun, kailangan nyo lang ng isang size 14. Ito, yung torque wrench, tsaka yung pantanggal ng filter. So yun, makakapag change oil na kayo, gamit lang yan. Pero kung gusto nyo ng mga basic repair, yan, okay din bumili talaga nito. Like yung maglilinis kayo ng mga throttle, yan, palit ng filter, pwede yan. Mga basic repair, no? Yung mga halimbawa magpapalit kayo ng washer, no, sa valve cover, yung mga palit din ng oil pan, yung gasket sa oil pan or gasket ng oil pan, okay na okay to. Ang dami na talaga nito magagawa. Pero yun nga, kung change oil lang, ito okay na tayo dito. Tapos ito yung ginagamit kong oil, no, yung Motion na 5W30. Yan, okay na okay to mga paps. Napakamura lang nito, halos less than 1,000 pesos. 4 liters na yan. Tapos 5W30, ano yan, 100% fully synthetic mga paps. Isa yan sa mga nasubukan ko na at maraming beses ko nang binili. At so far yung performance okay na okay din. Pero ito, suggestion ko na lang sa mga magdi-DIY dyan, ano, kahit gumagamit kayo ng fully synthetic, okay, kahit fully synthetic pa yung trip ninyo, wag nyo masyadong sasagarin sa 10,000 kilometers. Ako personally, ito yung ano ko, kung gusto nyo talagang alagaan yung inyong oil, yung inyong engine, kahit fully synthetic pa yung gamitin ninyo, mga 5 to 7,000 kilometers palitan nyo na. Yan yung suggestion ko sa inyo. Huwag nyo masyado siyang isasagad sa 10,000 kilometers, kasi mapapansin nyo yan, pag yung fully synthetic sinagad mo sa 10,000, pag dinrain mo yan, may konting lapot na yan. So hindi na ganong kaganda. Better pa rin na dinidrain natin na maganda pa yung condition ng oil. So sa akin, maximum na yung 7,000. Yan. Although yung mga private use, minsan hirap maabot talaga yung ano na yan, mga 10,000 kilometers na yan. Usually naaabutan talaga sila ng months. Sa akin naman, suggestion ko sa inyo, kasi ang pinaka-recommended is 6 months. So at least sana maximum na natin yung 8 months. Yan. So sabihin na natin mga 7,000 kilometers maximum, or kung sa months naman 8 months yung maximum kung fully synthetic
yung gagamitin ninyo. So balik tayo dito, no, sa mga item, no. So ito naman, torque wrench, pag-aaralan nyo yan syempre. So ano naman yan pwedeng pangtanggal, pwedeng pangsara ng ano, or pang lock, no. Pero hindi talaga to recommended na pang pang tanggal ng bolt, pero pwede nyo gamitin kung tutuusin. Ito, yun, sa paggamit naman yan, isa-set mo talaga kung ano yung torque. Kasi yung yung torque ng isang drain plug, didepende yan dun sa size ng bolt, tsaka dun sa spacer na ginagamit. So may mga spacer kasi na aluminum, meron naman copper, meron naman parang goma lang siya. So depende talaga doon sa ano yan. So kailangan ninyong i-double check kung ano yung torque na ginagamit. Pero sa akin kasi frequent yung change oil ko. As far as I know, ang standard na torque ng aking drain plug is parang nasa 35 yata. Hindi ko lang sure kung ano yung standard, pero nasa 35 yata. So ginagawa ko mga 33 lang. So doon ko lang nilalagay yung torque kasi nga frequent Ang problema kasi pag hindi nyo ginamitan ng ganito, pwedeng may possibility ma-over torque ninyo. So pag na-over torque ninyo yun, it's either bumilog yung drain plug or masira yung ano niya, yung loob niya, yung kanyang kumbaga yung kanyang ngipin, bang tawag doon? Ngipin bang tawag nila doon? O yun, yung nila, yung ganito, yung ganyan. Masisira yan, mabibilog, or worse, yung mismong oil pan ninyo yung masisira. So yun, kailangan nyo magpa-regasket, magpagawa nun or lalakihan yung bolt. So hindi rin okay kasi mawawala na sa standard yung inyong bolt. So better na gumamit kayo ng torque wrench kasi mas sigurado ako na hindi nyo siya ma-over torque. Yan. Pero may mga diskarte rin naman. Like for example, gamit kayo ng 3/8 lang. So gamitin nyo lang yung ganito. Then huwag nyo ilalagay yung buong puwersa ninyo. As much as possible, daliri lang. Halimbawa, pag hinigpitan nyo siya, daliri lang. Ganon. Kung ano lang yung kaya ng isang daliri mo, okay na yun. Okay? Kumbaga may mga diskarte rin para hindi mo ma-over torque. Then dito naman sa sa oil filter naman, ang diskarte naman dyan, pag hihigpitan, hand tight muna hanggang doon sa kaya ninyo. Then after that, tsaka nyo siya higpitan ng 1 to 2 o'clock nito. Kumbaga sa orasan yung 1 and 2, enough na yon, okay na yon. Kumbaga pang assurance lang yon na talagang maganda yung higpit ninyo doon sa oil filter. Kasi pag hindi nyo nahigpitan na maayos yan, may possibility na tumagas. And worse yun, no? Mahirap na tumakbo na may tagas yung ating oil. Kasi pag may tagas yan, sadly, gastos yan, no? So baka yung change oil ninyong DIY mapasama pa. So yun yung So use proper tools para maiwasan natin yung problema sa pag-change oil. So yun, again, yan, torque wrench, ito pantanggal ng filter, ito okay din to. Okay, 3/8. So ito yung oil filter, ito yung oil natin na ginagamit. So ayun mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea sa pag-change oil. Ito yung mga item na pwede nyo bilhin kung sakaling kayo mag-change oil.